hindi nyo maintindihan yung pakiramdam ng mga Duterte kung paborito kang anak. Hindi ka masasaktan sa mga nangyayari ngayon sa mga Duterte. Kung spoiled brat ka, hindi mo mauunawaan yung mga supporters ni Duterte. Kung ikaw yung klaseng anak na laging binibigyan ng atensyon ng mga magulang, yun bang kahit wala kang ambag, mahal na mahal ka pa rin ng nanay at tatay mo? So kung gusto mong maintindihan yung mga Duterte, kailangan mong maging isang anak na kung saan kahit anong pilit mo, kahit magpakatino ka, kahit nagsisipag ka, kahit nagsusumikap ka, wala ka pa rin kwenta para sa nanay at tatay mo. Alam nyo, bilang isang nanay, isa sa prayers ko talaga, and for me, bilang isang magulang, isang achievement na yon, dapat maging proud ka sa anak mo na pinipilit na maging mabuting tao. Kahit na sobrang daming factors na pwedeng maging masama siya, pinili niya pa rin maging mabuting tao. Dapat proud yung mga magulang ng ganyan. Pero hindi eh. Napaka-toxic ng family sa atin. Alam mo yung, kung sino pa yung addict na anak, siya pa yung nakakaawa. Kung sino pa yung pasaway na anak, siya pa yung inaaruga. At kung sino pa yung anak ng hingi, siya yung laging binibigyan. Pagkatapos yung mga anak na ginagawa ang lahat mabuhay lang, sila yung sinasabihan na, swerte ka nga eh kasi may trabaho ka. Swerte ka nga eh kasi okay ka dyan. Eh yung kapatid mo, di ba kawawa? Walang pamilya, walang pera. Pero bakit sila walang pamilya? Siguro kasi addict, kaya naghiwalay. Siguro kasi laging nag-aaway, kaya hindi magkasundo. Bakit walang pera? Kasi utang ng utang. Tapos maraming gastos, pa-party-party, kahit hindi naman sapat yung kita. Ganyan ka-toxic yung family culture sa Pilipinas. Kaya kitang-kita mo sa prinsipyo, kitang-kita mo sa paninindigan ng bawat Pilipino. Minsan iisipin ng mga mabubuting anak na dapat naging masama na lang ako para bigyan naman ako ng konting pagmamahal at atensyon ng mga magulang ko. Siguro, ganyan din yung pakiramdam ng mga Duterte. Siguro iniisip ng mga Duterte minsan na dapat naging selfish na lang sila. Hindi na lang nila pinayagang maging presidente yung tatay nila. Dapat nasa Davao lang sila. Kasi hindi naman nakikita ng mga Pilipino eh. Marami dyan, spoiled brat. Marami dyan, kahit alam nilang mali, sinusuportahan pa rin nila kasi meron silang nakukuhang pera. Nabibigyan sila ng pabor at higit sa lahat, nabibigyan sila ng atensyon. Kaya, sa totoo lang, kung gusto natin na maging maayos yung bansa natin, ayusin natin yung pamilya natin. Dapat yung mga magulang ngayon, hindi na magiging toxic. Dapat, hindi pinapanigan yung mga pasaway na anak. Imbis na arugain sila, dapat disiplinahin yung mga batang yan. Ako talagang bilang isang nanay, ramdam ko yung disappointment at frustration ng pamilya Duterte. Imagine mo, ginawa mo lahat eh. Binagay mo lahat para sa bansa. Hindi lang sa salita, pati sa gawa. Kasi may ebidensya, di ba? Yung Davao. Kaya, ewan ko ba? Tulad ngayon sa rally. Kompetensya pa rin, non-partisan pa rin. Alam nyo ba? Yung prinsipyo, may yes or no lang yan. It's either ayaw mo or payag ka. So kung gusto nyo talagang magbago yung gobyerno at yung bansa natin, you have to make a stand.